Yung, what is good ladies and gentlemen, no? Welcome back na naman sa panibagong vlog video, no? And for today's video, i-install natin tong MTR na big disc, no? Floating disc to na nabili natin sa Shopee para sa mga Honda Click natin. So without further ado, let's get straight into it. So ito nga pala yung MTR brand, no? So sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung brand ng brake lever ko, no? So napansin ko lang din, no, na naghahanap kasi ako ng disc na pang Honda Click, no, yung budget meal lang din, no. So na-discover ko tong MTR, no. Dahil ito nga, may experience na din ako sa brand na to, so trusted na siya. Dahil mag-iilang buwan na din sa akin to, halos tatlong buwan na sa akin tong lever na to, and so far walang issue, ganda pa din ng quality. Ano, wala pang bakbak sa pintura and such, no. So, I hope and I think na ganda din yung performance nito ng big disc na to na 260mm flower type tapos 4 holes. Kasi version 2 yung Honda Click natin. So, bago tayo mag-start, no, so ito nga pala yung mga gagamitin ko. Washer, ito. Para sa ehe to, dun sa may hub and mile, no. So, lalagyan natin ng washer or spacer, no, kasi madalas na napapansin ko sa mga big disc, no, hindi lang yung disc ko, commonly sa galper disc, no, smoke cyclone, yung mga big disc na yan. Pagka wala kang washer sa hub and mile pati ehe, may sayad, so didiskarya natin. So di ko alam kung isa lang or dalawa gagamitin ko, pero panigurado dalawa para sure pati safe. Tapos itong washer na dalawang to or ito, no, para to sa caliper, no, dun sa bracket, no. Lalagyan natin to kasi napansin ko, no, sa kadalasan sa mga big disc, no, yung sa mga bracket nila pati dun sa provided na libreng screw, no, yung mga freebies, no, nasayad siya, tumatama sa disc mismo. So lalagyan natin ng washer or spacer sa caliper bracket or sa caliper mismo, no. Allen, no, para to dun sa screw or bolt mismo dun sa disc natin, no. And ito, gagamit tayo ng Teflon tape. Substitute to kasi wala akong thread locker, no. And madalas ko din kasi napapansin na common issue ng mga big disc or pag nagpapalit ng disc is pusa na lumuluwag yung mga screw. So ito, gagamit tayo ng Teflon. Wala kasi akong thread locker, guys, pero kung makakabili ako ng thread locker, no, lalagyan ko din ng thread locker. So sa ngayon, ito muna, Teflon. Ito yan yung mga gagamitin natin. So as well as degreaser pala, no, pati high temp na grasa, pero mas mabisa akong silicone kasi magbe-maintenance tayo sa caliper natin. So yan, i-maintenance natin to, lilinisin natin siya at i-re-grease, no? Kasi ang tagal na since last na na-maintenance to, no? Around January pa ata ng this year nung nabuklat to and na-maintenance. So lilinisin natin siya ngayon at i-maintenance para panigurado maganda yung play at maganda yung performance ng preno na ikakabit natin or disc pala na ikakabit natin. Hindi ko na pala bibidyohan yon yung i-maintenance ko tong caliper kasi kung magse-search kayo sa YouTube, no, madaming videos, no, tungkol sa caliper maintenance. And lalo na pagka may sayad yung disc nyo, kung may problema or ipit, no, yung disc nyo, may video naman si Moto Arch dyan, no. So ililink down ko na lang sa description yun kung may issue or may problema yung disc nyo, ano, nagsalpa kayo ng big disc or kung anong disc man yan, no. Tumungo na lang kayo sa video na yon para masanhian or maagapan yung problema kung meron problem sa installation ng disc or anything related sa caliper disc and such dito. So bago tayo magsimula, buksan muna natin tong disc natin. So double check muna natin, no, contents dito sa loob. Ito na yung disc. So solido. So medyo may pagkakaiba lang siya ng konti sa galper disc na ngayon. So yung dito kasi ng galper disc, no, separate din siya compared dito sa dito sa may nag-float na yan. Nakahiwalay. Pero kahit pa paano floating disc pa naman siya. Floating disc pa rin to, guys, kasi iba yung material ng disc mismo sa material dito. Ito yung sa may bracket, no. Check natin. I think kakasya naman, no. Pero double check lang natin yung mga gamit dito bago natin isalpak dire-diretso tong disc natin. So di ko alam kung ano nangyari, pero na-corrupt ata yung file or nawawala, no. Na-delete ko ata o something, no. Pero ito na, guys, nabaklas na natin tong gulong, no.
So babaklasin mo lang naman tong ehe. So 14 tsaka 19 mm, no. Kontrahin mo lang yung isa tas ikot, no. So para hindi mabengkong or hindi mahirap kalikutin tong front or telescopic shock mo, isalpak mo yung ehe para ayan, straight and nagagalaw-galaw mo siyang ganyan. Yung problema ko ngayon is eto, may hex tayo. Ayan, kasya naman siya. Yung problema ko is na-stuck up siya. Di ko alam kung naka-thread lock to or ano, pero gagawin ko siya ng paraan. Pero itong gulong, pagtatanggalin mo siya. Tatanggal mo naman yung gulong basta ipaikot mo dito, no? And in case, no, dapat naka-ready na, meron kayong pangkalso dito. Kasi pagka wala kayong pangkalso dyan, guguho yung motor paharap dito. So, dapat naka-ready na yung pangkalso nyo doon. So, dahil nandito naman na din tayo, mamaya na natin asikasuhin ito. Ito nga pala, disc, no? Depende yan kung anong version yung click nyo. So, sa version 2, 4 holes lang. Pero pag version 5 or yung 150 V2, no, 5 holes yan. So dapat bago kayo mag-check out ng mga disc nyo, no, dapat sine-check nyo muna yung specifications. Ako, dinouble check ko muna kung 4 holes siya. Ayan, 4 holes. So ngayon, babaklasin na natin tong 4 na to. So ayan, no, mapapansin niyo may pula-pula na markings dito. So seems like naka-thread lock tong bolt na to, kaya ang hirap baklasin. Siguro naka-thread lock din to, naka-permanent siguro, kaya ang hirap baklasin. So gawin na lang natin ng paraan. So ayan, time skip na. So ayan, nakasalpak na siya, no. Pinakabit ko na lang sa mekaniko, and yung nangyari kasi nung mini-maintenance ko tong caliper at nung binabalik ko na yung stock na disc brake, kasi papakabit ko nga to sa mekaniko dahil hindi ko to matanggal tong bolts dito kasi bungal siya. Hindi siya bilog pero bungal, no? Kaya mahirap tanggalin kahit yung actual na size ng Torx head, no? Meron ako doon na tinatanggal ko na bungal siya, hindi na siya maikot, no? Mahirap na siya ikot. So dinala ko na lang sa mekaniko, binalik ko yung stock na disc brake. And habang binabalik ko yung stock na disc brake, di ko alam, pero naka-dual to, nakalabas yung piston ng konti. Siguro na-press ko yung preno sa harap no ng konti nung binabalik ko na itong gulong at saka yung stock na disc brake yung nakasalpak nun. Kasi pinasalpak ko na lang to sa mechanic. Yung nangyari siguro is nung habang pa napasok ko yung disc brake, siguro na tulak niya itong piston, napasukan ng hangin at nawalan ako ng preno at nadama yung pump dun sa may master, so brake master, yung pump niya, which is ito. Ayan. So hindi na ano yan, pinalitan na yan, no. Pinalitan ko na ng bago yan. Kung mapapansin nyo, ayan, may preno na siya ulit, no. So ayan, na-resolve din siya. Nawalan ako ng preno ng mga ilang araw, pero ayan, binleed ko din siya, no. Kasi nung nawalan ako ng preno, initially inisip ko hangin. Tapos nung binibleed ko na siya, no, in-adjust ko kasi siya. Pag malayo kasi yung ano, ayan, yung sa pinakamalayo setting, which is around dito, may preno. Pero nung, ayan, pag dyan sa pinaka-stock na setting, kasi ito yung setting ko talaga, wala siyang preno. Pinapansin ko, dito ang lalim, sobrang lalim. So, nadamay na yung master pump niya dito, sa may brake master, no. So, nadamay yun, kaya ayan, pinapalitan ko na siya and may preno na ako ulit sa harap, guys. Ayan. So, final verdict. Actually, napansin ko, no, sa performance ng preno, no, mas malakas ng, ano, like, hindi siya yung totally sobrang lakas na talaga mapapansin mo na, uy, grabe, ang lakas na ng preno ko sa harap. Pero noticeable enough siya na may improvement and mas tawag dito yung performance niya overall mas maganda compared sa mas maliit na disc. In general, mas maganda yung floating disc kasi yun nga, yung mechanism ng floating disc is para pagka the long term kasi umiinit yan pag ginagamit mo yung disc brake mo at nade-deform to, kaya minsan nahihirapan yung mga brakes natin, pumapangit yung performance. Yung floating disc, iba kasi yung material nito, kaya hindi nagde-deform itong mismong disc natin. And yung napansin ko,
mas responsive siya compared sa stock na disc brake, no. So yun lamang, no. So overall, no, MTR big disc na 260mm, solid, swabe na swabe. Ililink down ko na lang sa description yung ito kung saan ko siya nabili, no. So actually guys, it's currently December 26 as of the time of recording, so medyo natagalan, no. So pasensya na, no. Nag-record ako around 22, 23, no. Happy holidays, belated Merry Christmas and advance Happy New Year, no. So salamat sa pagsubaybay at sa pagnood ng video na to, even though na medyo palpak at fail siya. Pero anyways, no, documentation naman to ng ating motor, no. So yun lamang, maraming salamat sa panonood. Stay safe and ride safe, everybody. Peace.